Jeremias Kabanata 25, 70 taon ng pagkaalipin sa Babilonya. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Juda, noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Juda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babilonya. Ganito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng mga taga-Juda at mga naninirahan sa Jerusalem, sa loob ng 23 taon, mula pa noong ika-13 taon ng paghahari sa Juda ni Josias na anak ni Amon hanggang ngayon, patuloy kong sinasabi sa inyo ang mga ipinahayag ni Yahweh, subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin o pinakinggan ang mga propetang sinugo niya. Sinabi nila na talikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain, upang sa gayo'y mananatili kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong pag-aalabon ang puot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyos ang nililok ng kamay. Kung sumunod lamang kayo sa Kanya, sana'y hindi niya kayo pinarusahan. Ngunit hindi kayo nakinig kay Yahweh, ginalit ninyo siya dahil sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyos ang inyong ginawa. Kaya naman naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagan ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babilonya. Sasalakayin nila ang bansang ito, at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ang mga ito, at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila ng makakakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng hilingan. At maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babilonya sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babilonya, at ang kanyang mga mamamayan, dahil sa kanilang kasamaan, ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila, lahat ng nasusulat sa aklat na ito, na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari, gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ang matinding puot ni Yahweh. Ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na pa ng alak ng kaputan, at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinuman nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh, at ipinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda, kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno, upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutsain at ang mga pangalan nila'y gagamiting pansumpa. Nanatili silang gayon hanggang ngayon. Pinainom ko rin ang Faraon, hari ng Ehipto, pati kanyang mga lingkod at pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila, gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo na taga-Ascalon, Gaza, Ekron at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Ammon, lahat ng hari sa Tyro, sa Sidon, at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lungsod ng Dedan, Tema, Boz, at lahat ng nagpaputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia at ng magkakahalong liping nasa desyerto, lahat ng hari ng Zimri, ng Elam at ng Media, lahat ng hari sa Hilaga, malayo man o malapit, at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babilonya ang huling iinom sa kopang ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka, mabubuwal kayo at hindi na makakabangon, sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na kailangang inumin ninyo ito. Una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan, at paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.
kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi, si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan, dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan, at aalingaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas, ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan.